Yun guys, at welcome back dito sa ating channel, no? So sa video ito ay meron naman tayong i-share sa inyo sa mga karusi chariot natin dyan. So marami na rin nagtatanong sa atin ng patungkol dito sa ating headlight, no? May mga time kasi na yung ating headlight ay hindi maiwasan nagluloko, nagkakaroon ng diferensya yung kanyang mga wiring, yung kanyang tinatawag na filament, no? Napupundihan pagka tumataas yung RPM ng ating makina. So, depende na rin sa control ng regulator. Pag ang regulator mo ay mataas magbigay ng voltahe, talagang mapupundi yung ating ilaw, yung headlight natin. So, ayan guys, yung ating headlight, may dalawang filament yan na nakalagay dyan sa kanyang bulb. Yung bulb na tinatawag, ayan yung sa gitna, yung umiilaw. Then, meron yung dalawang wire na nakaganyan. Ang tawag naman dyan ay filament. Low filament tsaka yung high filament. Yung low yung nakaganyan, high yung isa. So ayan, pag napundi yung isa dyan ay hindi na gumagana yung kanyang kabilang side. Kunyari napundi yung low filament, hindi na yung gagana. Pag napundi yung high filament, hindi na rin gagana. Wala na siya guys, putol na. So ngayon, kaya napupundi yung ating bulb on kung napuputol yung ating filament dahil sa sobrang power o kuryente na binibigay ng ating regulator dito sa ating bumbilya. So pagka mataas yung ating inakyat ay the more na mataas yung power o yung electricity na binibigay niya sa ating headlight. So dyan napupundi. Ngayon, ano ba yung mga katugma ng ating headlight? Ang pwede dyan guys ay barako, yung bilog, yung mga sinaunang barako. Meron din yung isang klase Kimco, yun yung Kimco, pwede dyan na pabilog. So meron ding ibang brand, pwede siya palitan, pero magpapalit tayo ng socket bulb nya kung magpapalit tayo ng pahaba na ilaw. So ito naman yung sa baba, yung dim light nya, yan ay nakakonect dun sa ating likod, sa ilaw din dun sa likod sa brake light. Pag umiilaw yan, umiilaw din dun sa likod, dim light ang tawag dyan. So kunyari hindi naman napundi o hindi naman naputol yung ating tinatawag na filament, no, ilaw, yung bulb, pwede ring dito sa kanyang paa. Yung ating bulb merong dalawang paa yan. Minsan yung kanyang spring doon sa kanyang paa ay hindi lumalapat. Yung spring hindi lumalapat doon sa kanyang paa, kaya merong nangyayaring loss connection o disconnection doon sa ating ilaw. So hindi talaga siya ilaw pag hindi nakalapat yung parang spring niya na ano ay dumidikit doon sa kanyang paa. So tanggalin niyo lang yung socket bulb niya, inatin yung kanyang spring o iangat konti para pag salpak mo ng bulb ay lapat na lapat yung kanyang spring, no? So yun ang mga dahilan kung bakit hindi umiilaw yung ating headlight. Next, dito sa kanyang switch, may mga pagkakataon na yung ating switch ay merong diferensya, katulad dito. Itong switch na to ay may wire yan siya papunta dun sa ating headlight, no? So minsan dyan nagkakaroon ng disconnection, pero matibay ito, matagal siya magkakaroon ng disconnection dito o yung pagkasira, kasi yung mga ganitong switch ay napaka heavy duty po yan mga tol. Heavy duty po yung ganitong switch, no? So connected to dun sa ating headlight, no? Yung ating headlight mayroong wire dyan sa likod, dito lang sa likod ng ating headlight house, no? Ito, mayroong wire dyan na tatlo nakakonect, dito dumadaan sa ating switch. Pagka ina-open natin yung ating headlight, kunyari i-switch natin siya, yan, ay gumagana agad yung ating dim light. Then pag direktan natin o isagad natin yung ating switch, ay
gumagana na rin yung ating headlight o yung ating ilaw. So yun, at isa pa, meron tayong switch din dito na tinatawag natin na high and low. So meron mga pagkakataon na yung low lang yung gumagana, yung high hindi. So yun nga, una napaliwanag natin kanina, yung doon sa may paa ng ng ating bulb, yung spring doon na lumalapat sa kanyang paa, baka hindi lumalapat, kaya hindi gumagana yung kanyang high or yung low nya. So ito yung kanyang switch sa high and low. Yan. Pero ito matitibay ito. Matagal siya magkaroon ng defective itong mga switches niya dito. So ito wala simula nung nakuha ko ito, wala pang problema yung kanyang mga switch. Talagang functional lahat. 98% gumagana at walang depekto yung kanyang mga switches. So ito kasi hindi ko lang alam sa mga unang nagsalpak nito, kasi parang baliktad yung kanyang pagkalagay ng bombilya, yung kanyang high and low, no? Pagka pinapa-under natin, ayan, umiilaw na yung kanyang dim light. So iilaw na yun doon sa likod. Ayan, umiilaw na yan siya. So yan, umiilaw na yung dim light nya. Hindi umaandar yung makina, pero umiilaw yung dim light nya kasi naka-direct itong switch nya dun sa kanyang battery, direkta. So pag inuon natin siya, guys, yan, ayan, pag i-on natin yung kanyang headlight, yan, kung makikita nyo yung ating ilaw ay naka-high filament, o naka-high siya, ayan, no? Naka-high siya. Pero dito naka-low yung kanyang switch. Yan, naka-low. Pag hinay natin siya, yung doon naman yung ilaw niya ay naka-low. So baliktad yung kanyang function. Yan, nakabaliktad siya. So baliktad yung ilaw. So ang problema nito, mga tol, ay doon sa pagsalpak ng kanyang paa, doon sa kanyang valve. Baliktad yung pagsalpak nila ng valve. So simula kasi nung kinuha ko ito, hindi ko pa ito napalitan ng bumbilya. Ay, napakatibay talaga, mga tol, hindi ko pa napalitan. So susunod, pagka napalitan natin siya o mapundi na siya, ay babaliktarin natin yung pagkalagay ng kanyang bumbilya, kasi mali ito eh. Ito dapat ay ito dapat ay naka high, kasi umilaw dito yung high niya eh. Yan, tapos dito naka high switch siya. So pag nilaw natin siya, namamatay yung kanyang indicator at nag high yung kanyang ilaw. So yun yung high niya, ito yung low niya, yun yung high niya. Ayan, no? Napakasilaw niyan sa ating kasalubong. So pag tinaas natin yung RPM niya, yan, mas lalong lumiliwanag yung ating ilaw. So yun, lagi nating tandaan na yung ating headlight ay may pagkakataon na masisira yan, no? So may mga nagtanong din dun sa akin na bakit daw yung aking headlight ay hindi pa naninilaw, no? Yung headlight natin. So diskarte yan, guys. Pagka sobrang init ng ating panahon, takpan natin dito ng tela, no? Kasi pag nainitan yung ating kristal, ay maano po yan, maninilaw siya, magkakaroon siya dito ng corroded, parang sunog, parang sunog siya. So unti-unti yung nagiging dilaw, no? So bibigyan ko na kayo ng tip kung paano siya paputiin. Bili lang kayo ng WD-40, lagay nyo sa cotton, din punasan nyo ng WD-40 na may cotton. So babalik yan sa unang kulay niya, o di kaya yung crystal cleaner, o yung panglinis talaga sa mga headlight na parang cream siya na kulay puti. So yun ang yung pinapanglinis dito sa headlight natin. So ito, hindi ko naman siya nilinisan ng panglinis talaga sa ilaw. Ang diskarte ko dyan ay tinatakpan ko lang lagi ng tela pagka sobrang init, kasi may pagkakataon na
pwedeng masunog yung ating kristal pag sa sobrang init, kasi plastic lang to, hindi talaga siya totally nabubog. Kaya possible na magkakaroon siya ng dumi o yung maninilaw siya. So ganyan kalakas yung ating ating headlight. Napakalakas yan mga tol. So may mga may mga chariot din na mahina yung ilaw. Siguro yung dito ninyo ay malabo na o madumi, so kailangan nyo palinisan. So dito minsan sa mga Robinson, SM, may mga nagtitinda ng panglinis ng mga headlight. Doon kayo bumili, tig 350 lang naman yon. Pwede nyo dito ipanglinis para maliwanag sa gabi. Then pwede naman kayo magdagdag ng auxiliary, light auxiliary katulad nito. Nag-additional ako niyan kasi in kaso na mag long ride tayo at mapundi yung ating headlight, ay meron tayong isa pang ilaw. So yun, yun lang yung tips na may bigay ko sa inyo sa headlight, no? So ang dahilan ng pagkapundi ng ating headlight ay pagtaas ng ating kuryente. So pag mataas yung bigay ng ating regulator, ay pwedeng mapundi yung ating bulb. So 35 watts yung ating bulb, tandaan nyo. Ayan, naka 35 watts siya. So napakalakas niya na. So yung ating ilaw dito kompleto yan. Signal light natin. Sa mga dati nating vlog ay naglagay ako ng signal light. Ayan yung signal light ko. Ayan, dito sa harap. So pansinin sa gabi. Ito yung kabila natin. So pinayuko ko lang para hindi masilaw sa likod. Ayan. Mas maganda yan kasi pansinin tayo sa araw. Ito kasi may problema yung ating kristal. Napapasukan siya ng tubig. Ayan, off natin. So ito yung hazard niya, gumagana pa ito mga tol, yung hazard. Walang problema yung hazard niya. Ayan. Uy. So sa susunod ay tatanggalin ko yung tunog na pagka lumiliko tayo ay may tumutunog. So gagawin ko, tatanggalin ko yun para hindi nakakailang. So hindi ako sa ganyan na tumutunog. So by the next vlog natin tatanggalin natin yan. So naglagay din ako ng voltmeter dito. So mahalaga mga tol, meron kang voltmeter na nakalagay dito sa harap para malaman natin yung ating battery, kung ilan ba yung kuryente o yung laman ng ating battery. So ayan, naka 14, ayan 13. So malakas yung kanyang bigay ng kuryente sa battery. So ayan, pag pinailaw natin yung ilaw natin, bumababa siya kasi nagkakaroon ng consume. Ayan, tumaas na 15 volts. Ayan. So the more na pinipigan natin yung ating gasolinador, pag tumaas yung RPM natin ay tumataas din yung kanyang voltahe. So 15 volts siya, tumaas. So ganito lang ka simple yung ating headlight, pero tumatagal din siya. So yun, sa mga subscriber natin dyan, yun lang guys yung mga may tuturo ko sa inyo na dahilan ng pagkasira ng ating bumbilya pagkapundi, yung pagkatumaas yung ating RPM. So ngayon pupunta tayo sa bahay, uwi na tayo at baka hinahanap na tayo doon. So gamit na gamit talaga itong ating Rusi Chariot. So thank you sa mga subscriber natin dyan at followers sa ating YouTube channel. So hindi dahil sa support niyo ay hindi tayo makakuha ng Rusi Chariot. Ayun guys, abangan ninyo yung ating pag-travel. So ilalagay ko na yung camera dito sa likod natin. Thank you. Ayun mga tol, pauwi na tayo. So dadaan tayo ng 7-Eleven para magpa-load ng Anli, no?
So, yun, nandito tayo sa Robinson Place, Tagigaraw. Yun, one click lang yung ating chariot. So, yan, nakahay yung ating ilaw. Katulad na napag-usapan natin kanina, yung ating ilaw ay baliktad yung kanyang high and low. Pag nilow mo, nakahay yung kanyang ilaw. So, yun. So, daan tayo ng 7-Eleven. So, marami rin pala nagtatanong sa atin kung matipid ba itong Rusi Chariot. So, gagawa tayo ng vlog sa patungkol dun sa consumption ng ating fuel. Kung ilan ba talaga yung actual consumption niya sa per liter. So, kung ilang kilometer. So, actually may mga vlog na ako ang ginawa yan. Kaya nga lang, hindi sila convincing dahil ang basehan ko ay sa Google Map. Kasi sira yung ano nito, yung odometer niya, yung speed meter niya. So, marami pa ring tao dito sa Robinson Place. Oh. So, napaka-komportable talaga na rin itong chariot. Hindi ka na mabasa ng ulan, iwas init ka. So, ang importante lang naman dyan, ang preno natin, laging kondisyon. So, maliwanag pa rin mga tol yung ating ilaw paggabi. Oh. So, nakalupilapin tayo. Kitang-kita pa rin talaga yung daanan.
Yun, wag nyo lagi kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel. Huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell dyan sa baba ng ating channel name. At comment down below na lang kung may mga tanong kayo guys. So matraffic na talaga dito sa diversion road. Dito na tayo sa Karitan. Mga ganitong oras talaga, medyo matraffic na siya. So dito tayo sa stoplight na. So buti na lang yung oras dito ay may lang. So mabilis lang mga go, no?